Yun, mapagpalang araw po, mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali, mapagpalang hapon or mapagpalang gabi. Yun, usapan natin paano ba mai-register yung ating BPI apps sa abroad. Ayun, share ko lang po yung experience ko about sa pag-register po sa BPI apps, and last year kasi ay na-register ko na yon nung ako'y nagbakasyon. And kaya lang, after 1 year and 3 months, nagka-problema po yung aking apps, at 'pag ino-open ko po ay ang lumalabas ay ah, device security compromised. So hindi ko siya ma-open, kaya ni-reinstall ko po. Kaya lang after ko pong ma-reinstall ay kailangan ko po ulit siyang i-register. Ang problema po ay hindi ko mai-register na yung aking roaming, at ang lumalabas po ay yan, ilalagay ko po diyan yung lumalabas, parang mahina yung signal ang sinasabi niya ron. And kaya ako po ay pumontak po ako sa BPI, sa kanilang website, at doon po sa Let's Chat ay hindi ako makakonect. Hindi ko gaanong gamay. So nag-email po ako sa kanila at nag-reply naman po sila agad. At ang sabi po sa email is kailangan ko tumawag sa kanilang hotline. So sa hotline international, so doon po ako tumawag. May nakausap po akong agent. So yun po yung nagsabi ko anong dapat gawin. So meron siyang mga information lang na kinuha, at sabi niya po ay kailangan ko magpalit ng number na naka-register doon sa aking BPI account. So nung at sabi din niya ay mayroong mag-e-email sa akin about dun sa form. May ipapadala silang form para aking fill upan at pirmahan. So, then after nun, may dumating sa akin message dun sa rooming ko na nag-request nga daw ako ng ah, change number. And kung hindi daw ako yun is tumawag ako sa number na binigay nila. And siyempre ako naman yun. So, ah, nag Ah, after nun, may dumating naman sa aking email. Kinabukasan ata nag-email, nandun na yung naka-attach na dun yung form. Ang sabi dun, 'pag kailangan ko i-send yung, kailangan ko munang ipirmahan yung form, fill upan, tapos pirmahan. Dun kasi sa form ay nakasulat yung, kailangan mo fill upan yung, buo mong pangalan at yung number na iyong bagong ipapalit, tapos may apat na pirma. And sabi din doon, kailangan ng ah, valid ID, government valid ID sa Pilipinas, and then picture picture din ng harap ng ATM. And then kailangan, ang total po nun ay hindi siya lalampas sa 1 MB. Kaya nag-download po ako ng pampaliit ng MBO, properties ba yung tawag doon? Ng picture, properties ng picture. So, kailangan kasi mas mababa sa 1 MB, or pinakamataas na yung 1 MB, yung total. Tatlo yung isesend mo, yung form, yung picture nung harap ng ATM, at saka yung valid ID mo. Tapos noon, pagka-send ko sa kanila, ang sabi din pala sa email is mga 5 working days bago maayos yung pagpalit mo ng number. Pero wala pang 2 days, pagka-send ko nung form, wala pang 2 days ay nag-email na ulit sila, nag-reply na sila na okay na daw yung aking request na palitan na yung number. Then after nun, so inopen ko na ulit yung aking BPI apps sa mobile, at yun, naka-register na ako. Nakita ko rin dun na yung bago kong pinalit na number is yun na, at kaya mabilis na na-register. So yung pinalit ko nga po palang number dun is yung number ko dito sa Qatar. Yun, mabilis lang naman po. Yun lamang po, at share ko lang din po na
'wag po tayong kabahan, safe naman po yung BPI. Ayon sa aking experience is safe naman po. Kasi nga, nung una kinabahan ako siyempre kahit na sabihin nating maliit lang yung aking savings dun, eh, pinaghirapan ko pa rin po yun. Kaya normal lang po na kabahan. Pero yun nga po, salamat sa BPI at safe naman po, safe. Yun lamang po, ingat po lagi at God bless po sa bawat isa.